Hello guys! And now it's story time ng interview ko with Brent Manalo. Let's go! First and foremost, it was supposed to be live also, like katulad kay Mika. Like nakatulad pa kay Mika. Pero dahil nung time na yun, meron kami technical issues, kaya naman para ma-deliver namin na maayos ang interview na yon ay naging tape na lang siya, which is Pep Spotlight. Pero kahit tape yon, tape as live siya. So lahat yon isang take lang siya, isang dire-diretsong interview and wala siyang double take, wala siyang retakes. So para din siyang live pero tape as live. Gets? Gets. Go. And I'll be very honest with you ha, kasi nung pinanood ko si Brad sa PBB, meron talaga akong mga expectations sa kanya. At isa na nga doon is, feeling ko baka mahirapan ako sa kanya sa interview dahil nga nonchalant siya, medyo tipid siya sumagot, and mababa yung energy. So iniisip ko baka mahirapan ako at ma-challenge ako na buhatin yung interview. So yun yung mga expectations ko sa kanya. But to my surprise, the moment na dumating siya ng studio, talagang welcoming siya and nakikipag-usap agad siya, nakikipag-connect siya and lahat pinapansin niya, binabati niya. Pag merong lumalapit na gusto magpa-picture sa kanya, wini-welcome niya, hindi siya madamot sa oras and hindi siya, yung ina-expect ko na baka nonchalant nga lang na parang RBF lang yung face niya o yung kalma lang. Hindi, nakangiti talaga siya na yun, complete contrast ng kumbaga kung anong ina-expect ko sa kanya. Kumbaga lahat ng worries ko before yung interview namin, even before yung briefing namin, kumbaga nawala kasi na kumbaga nakapalagayan ko kagad siya ng loob tapos nabanggit ko pa na manalo nga din yung apelyido ko and dahil nga manalo din siya so kumbaga parang nagkaroon kami ng common denominator o ay ng common denominator parang mas nagkaroon kami ng connection and nagtatawanan kami even nung briefing and before pa kami mag-shoot ng mismong interview. Come briefing, nakikinig talaga siya as in eye to eye, nakatutok talaga siya sa akin, and nakikinig siya sa lahat ng sinasabi ko sa tatakbuhin ng interview namin. And actually, after nung briefing namin, nakikipagkwentuhan pa siya. Yun nga, nung nalaman niya na manalo yung apelido ko, parang nagkakabiruan pa nga na magkaroon kami ng show dalawa kasi nga parang kaming manalo, parang podcast or whatever, parang ganon. I-insert ko dito yung moments before our interview kung saan makikita niyo na very open siya, nakikipagkwentuhan na parang akala mo magkabarkada lang kami na parang bang matagal na kami magkakilala. OA na matagal magkakilala. Go. And during the interview, ito alam ko naman na 'to dahil nakikita ko rin naman sa, PBB and hindi naman siya tatawagin gentlelino kung hindi siya matalino, 'di ba? Pero na-prove niya lalo no face to face na kami magkausap na talagang matalino at magaling siyang sumagot. Na talaga nga namang kaya niyang sagutin, harapin ang mga tanong na minsan kahit biglaan, mga gano'n. And minsan siguro dahil napapasarap na nga kami sa kwentuhan namin, meron siyang nasi-share na siguro hindi puwedeng i-share dahil kani-kanila lang 'yon, napapatigil siya, ganyan. Pero meron siyang mga nakuwento before pa kami mag-take ng interview na I think off the record, yung mga gano'n. So ultimately, as an interviewer, ang na-feel ko talaga sa kanya is matalino talaga siya, napatunayan niya talaga yung gentlelino and hindi siya dedma. Lahat ng very grateful siya sa mga nagsusupport sa kanya and ino-honor niya yung mga una niyang pinagdaanan before siya sumikat. In short, he's the total opposite of what I expected him to be. Akala ko mahirapan ako sa kanya sa interview pero hindi. Actually, isa pa siya sa malaking tulong kung bakit mas naging magaan yung feeling ng interview na yon. Malaking bagay yon for us interviewers. My favorite part of our interview was nung tinanong namin yung about sa big tapatan and yung pasmado yung bibig niya kapag tinatawag siya ng mga taong gano'n. Umamin naman siya and in-acknowledge naman yung naging mali niya and na-explain naman niya yung sarili niya kung bakit naging gano'n ang mga pangyayari sa loob ng bahay. So that's all what I can share about my interview experience with Brent Manalo. My cousin, my brother, my whatever.
But wait, there's more. So same week, yung araw na shoot namin yung Pep Spotlight interview niya and yung darating na Sabado which is yung GMA Gala. So napag-usapan din namin yun after our interview and sabi niya actually na see you sa GMA Gala. True enough, na nung nagkita kami sa GMA Gala, bumati siya, bumeso siya, at pinakilala niya kami kay Mika Salamanca. Ganon! Na para bang friends, ganon. So I think yun na ang aking share about my interview experience. Yun na talaga yun. And I wanna thank everyone sa lahat na nagsusupport and nagsusupport, nagla-like, nag-share, at nagbibigay ng mga magagandang words sa comments about my interview with Brent and Mika. And sana kahit hindi na sila yung ini-interview ko ay masupport niyo pa rin ako. Thank you so much. And don't forget to follow me across all my social media accounts and mag-comment lang kayo kung meron kayong mga celebrity interview requests. Sabay-sabay natin yung i-manifest at tuparin. Dito lang sa Charot Go. Comment lang kayo. Bye!